So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, so itong si Father Flavi ngayon ay binabash ngayon ng mga bobong Duterte supporter. Sabi ko sa inyo, mga bobo talaga itong mga to, no? So ito, nangunguna dito, itong babae hindi naliligo. Ewan ko lang libel ba yon? Libel ba yon pag sinabi mong yung isang babae mukhang hindi naliligo, mukha naman totoong mukhang hindi naliligo. Sabi dito, no? Grabe visit ko kay Father Flavi. 'Di ba? Nagmura pa, 'di ba? Kaya wala na nagsisimba dahil sa BS na pare eh. Okay. So ngayon, ang nirereklamo nila ngayon, si Father Flavi, ito si Father Flavi eh. So siya yung nagsalita na pare kahapon sa Senate hearing. Okay. So ngayon mga kababayan, actually hindi ko talaga makuha yung point ng mga Duterte Bobo supporter kung bakit nila binabash yung pare na tumutulong sa mga taong namatayan. 'Di ba? Ayun ang point eh. Namatayan yung mga tao, 30,000 na tao ang namatay. Merong isang pare na nagtayo ng isang organisasyon para para para, para makabalik sa lipunan itong mga namatayan ng drug war, binabash pa ninyo. 'Di ba? Si Banat Bay, isa pa yan, bobo rin tong mga to eh. Isipin nyo namatayan na yung mga Pilipino nating kababayan. May paring tumulong, tapos binabash ninyo kasi dinidiin si Duterte para namang baliktad talaga utak ninyo. So ito yung nirereklamo nila dito Ito, panoorin nyo to Tingnan nyo to. Ito. Inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis o civilian police? Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, 0. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin ho natin sa quad hearing. If I may just share. Is that, Father? What is These are that? the list Sige, of go the ahead. members that we have. Members ninyo ng programa, programa Paglihom. 329 names. Pinaslang lahat. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Marami po salamat. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong name? Program Paghilom po. Program Your Honor. Paghilom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. How many families ngayon We have ka-interaction mo? 312 families. 312 families yung ka-interaction mo kasi Yes, po. namatayan sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy De Los Santos being my field coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na nakalista. Sige po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, Apa. what we could share and what is highly confidential for their safety. Ano, sa tanong, marami na tanong. Ay, naano ko lang yung nilalagay ko lang sa context yung bakit Okay yan So ngayon ito mga kababayan. So bakit ko pinlay itong video na to? So yung point ko kasi dito mga kababayan, kung merong paring matino, meron din paring engot-engot. Kasi ako talaga nagulat talaga ako na meron palang obispo na pro Duterte. Kasi ang alam ko po talaga mga kababayan sa turo ng Katoliko, dapat pro-life po tayo. 'Di ba? Dapat pro-life po tayo. At ako nagulat talaga ako nung nakita ko nagsalita itong si Father Perez. Hindi. Obispo siya, Bishop Perez na pro Duterte. Ang layo po dito po sa sinasabi po ni Father Flavi.
So tingnan nyo to pakinggan nyo to i-debunk natin tong hayop na pari na to. So tingnan nyo to, ito si Father Perez tingnan nyo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Simula pa lang po tayo. Isipin nyo 30,000 ang namatay. Di ba 30,000 ang namatay? Tapos ngayon, may perong pare na dapat pro-life dapat sila, may magbabanggit na gusto niya makabalik ang mga Duterte. Grabe naman to, no? Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Bishop Perez, Katoliko ata to. Tingnan ko para baka maano tayo. Baka mayari tayo dito, baka masunog tayo dito. Bishop Perez, tingnan natin. Katoliko yan Tingnan natin. Christian Catholic Church Di ba? Christian Catholic Church So hiwalay, independent na Catholic. Anong klaseng religion yan? Christian Catholic Church. So yun. So misleading pa pala. Misleading pa siya. Christian Catholic Church pala siya, no? So anong pinagkaiba nun? Di ba? Tuloy nga natin. Sige. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon So ang alam ko siya yung palagi nasa Maisog Rally, 'di ba? Itong si Bishop Perez na to niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Tayo na hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi. Ano siya? Christian Catholic Church. Hindi siya Roman Catholic, Christian Catholic Church. Ngayon ko lang narinig yung religion na yan. Masamang mangarap ng pag-unlad sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? Dapat ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pero bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So Ako po'y nangangarap. So ang alam ko, ang pinakamahalaga dito Ako po'y nangangarap. So ang alam ko, ang pinakamahalaga po sa isang sekta ng religion, meron tayong separation of church and state. Kaya, hindi, isipin nyo lang mga kababayan, itong si Father Flavie, hindi naman siya namumulitika. So yung ginagawa nito ni Father Flavie, tinutulungan niya yung mga namatayan para makabalik po sa community. Para magkaroon sila ng healing, diba, ng paghilom ng sugat na nangyari nung katarantaduhan ni Digong. Tapos merong itong meron na isang obispo daw siya, diba, na taliwas naman dito sa sinasabi ni Father Flavie. So ngayon, hindi siya yung nagmamaisog rally nga, siya nga yan, yung Father Perez na yan. So ngayon mga kababayan, tingnan nyo to ito lagi ko nang nadidibang ito So nirereklamo nitong Father Perez na to, Bishop Perez pala nirereklamo nitong Bishop Perez na to mga kababayan. Puro daw kurakot ngayon. Puro daw kurakot. Pero ngayon, syempre, magpapakita tayo ng data. So dito mga kababayan sa data po na to, makita natin, ito po yung corruption index ng Pilipinas, yung ranking. So, bumaba po yung corruption ng Pilipinas nung panahon po ni Pinoy. Ayun, kita naman, Ibig sabihin nun, tumaas lalo, di ba? Tumaas lalo
yung corruption sa Pilipinas nung panahon ni Digong. So ngayon kung sinasabi niya na lalo daw nangurakot ngayon, so makita natin yung huling 2 taon po ni PBBM, kasi yung mga tao, yung mga nasanay eh. Nasanay sa pangungurakot ni Duterte eh. So ngayon, no panahon po ni PBBM, bumaba po yan. Eh, no, kitang-kita naman, no? So ito, data ito, from Trading Economics ito eh. Oh. So actually, hindi ko talaga makuha yung point na sinasabi dito ng mga bobong DDS at saka itong ni Bishop Colorum na puro na lang daw po kurakot. Actually, meron naman talagang kurakot sa Pilipinas. Pero kung sasabihin mo na tumaas ang kurakot ngayon kumpara nung panahon ni Duterte, parang mali. Parang mali ata. Dapat magpakita kayo ng data na yung kurakot sa Pilipinas tumaas. Yun nga lang ang nakita natin dito, gumanda po yung corruption index po ng Pilipinas ng panahon po ni PBBM kumpara nung panahon ni Duterte. Pero syempre, nung panahon ni Pinoy, baba talaga. Baba, 2012, 13, 14, 15, 16, no? Baba. Oh. So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, no? Imbis po na i-bash itong si Father Flavi na to. Yan Sa droga. Yang si Father Flavi mga kababayan, imbis na binabash po natin, dapat pa nga natin itong suportahan eh. So, siya yung pasimuno ng paghilom program. So recreate and empower lives of wounded and victims. Isipin mo mga kababayan na namatayan ka na nga tas iwanan ka pa ng gobyerno. 'Di ba? Bishop Colorum. Tapos ito. 'Di ba? Ibang-iba no, enable widows, orphans, family members and communities of extrajudicial killings victim to reach their full potential and facilitate more effective interaction with the larger social environment, specifically to help the families of EJK victims in healing and rebuilding their lives. Alam nyo kasi mga kababayan, no? Nung nagpapatay si Duterte ng 30,000 na katao, karamihan po dyan mga breadwinner. Karamihan po dyan mga padre di pamilya. At karamihan dyan may mga anak. So, isipin mo, pinatay nyo na, iniwanan nyo pa sa ere. So ngayon, itong si... hindi siya Catholic bishop, ano siya? Christian Catholic Church ang nakalagay, no? So ngayon mga kababayan, ang hindi ko talaga makuha sa punto ng mga DDS, no, imbis na suportahan nila itong si Father Flavi, hindi si Perez, si Father Flavi, binabash pa nila. Isipin nyo, yung pamilya nawalan ng yung isang pamilya na nawalan ng padre di pamilya, namatayan ng tatay, namatayan ng anak, namatayan ng nanay. Tapos nandito ngayon si Father Flavi na tinutulungan yung mga kababayan po natin na nabiktima po ng tukhang. So ngayon, dahil po sa pinakita lang po ni Father Flavi kung ano man yung mga nangyari at saka yung mga sentimento ng mga biktima ng tukhang, binabash na ngayon ng mga DDS. Parang baliktad ata utak talaga, no? Baliktad po talaga yung utak. Baliktad po talaga utak ng mga DDS. Dapat yung simpatsyan ninyo doon sa mga namatayan, mga ka-streetwise, no? Hindi ko talaga makuha yung point. Na sinasabi nila na hindi addict kasi yan, addict yan eh. Ako naniniwala ako sa second chance. May mga kakilala po tayong addict dati na nagbagong buhay. Lahat ng tao po mayroong pagkakataon na baguhin po yung buhay nila. Ako inaamin ko sa inyo, ako gumagamit din ako dati. Gumagamit din ako dati nung kabataan ko, gumagamit din po ako. Nakatikim po ako ng shabu nung kabataan ko. Pero isipin nyo kung ako natukhang ako nung kabataan ko, hindi wala ako ngayon dito. Ano ba buhay ko ngayon? Meron akong pamilya. Nag-aaral yung anak ko sa magandang eskwelahan. Naka-aircon yung mga anak ko. Yung pamilya ko naka-aircon. May mga tauhan ako. May mga taniman ako ng sugarcane tsaka ng palay. May agri-supply ako.
Nagkaroon ako ng second chance. Kaya hindi ko talaga matanggap yung sinasabi ng mga hayop ng mga DDS na yan, na pag ikaw adik, kailangan mong mamatay. Nakuha niyo yung point, mga kababayan? Tsaka sino si Duterte? Sino si Duterte para maging entitled para sabihin kung sino yung mga dapat mabuhay at kung sino dapat mamatay? Ayan ang problema dito sa mga DDS na ito, mga kababayan eh. Uli, karapatan niya ano yan, karapatan ni Duterte kasi presidente siyang pumatay ng tao. Hindi ganoon ang point. Sino si Duterte para maging entitled para pumatay ng tao? Di ba? Kaya bobo itong mga DDS, mga kababayan. Binash pa nila ngayon si Father Flavi. Sabi ng mga DDS, ba't kayo maniniwala dyan, dating addict yan. Dati siyang addict, pero ngayon tinan niyo ano nang ginawa niya ngayon. Isa na siyang pari ng Katoliko. Tumutulong sa mga namatayan. So ayun ang second chance. Alam niyo yung dapat na hindi binibigyan ng second chance, si Duterte. Matagal nang mamamatay tao yan. So hindi ko talaga makuha yung point, di ba? Sabi ng mga DDS, itong si Banat Bay, no? Addict yan eh. Addict, niniwala kasi addict yan eh. Mas mukha ka pang ang addict, mukha ng ina ka eh. Pero yung si Banat Bay mukhang dilat na dilat eh. Bobo, di ba? Ang bobobo nila eh. Dapat po, pag merong addict, pinaparehab. Kung meron mang dapat pinapatay dito, yung mga drug syndicate po yun. Ang problema, baliktad nangyari. Pinapatay yung mga addict, yung mga drug syndicate, pinatakas. Gunggong talaga, baliktad talaga utak ng mga to, no? Oh. So ngayon, tingnan nyo to, ha? Ayaw ko ba? Nakakasama ng loob tong mga hayop na to. Oh. So, ito. So, ito pa, no? So, ngayon, ang isa pang nirireklamo din ni Duterte kasi, tumaas daw po yung crime rate. Ayun ang sinasabi ng mga ano eh. Ayun ang sinasabi ng mga Duterte fanatics ni Digong na ay nagbalik na raw yung droga. Tumaas na naman daw po yung crime rate. Ang tanong, nawala ba talaga yung droga? Hindi nga. Ang tanong, ayun ba nasagot ba nila yon? Nung nakandak ba sila ng tukhang, yung droga ba nawala? So ano sinasabi ninyong nabalik? Anong sinasabi nilang bumalik ang droga? Paano babalik ang droga kung hindi naman nawala? Di ba? Oh. So ngayon, siyempre sabi ni Bersamin dito, with due respect to former President Rodrigo Duterte, there's no truth to this statement that crime remains rampant in the country. Our country is safer, our people more secure, and our future more assured than ever before under the stewardship of President Ferdinand Marcos Jr. Hindi ko talaga makuha yung sinasabi ni Bongo eh. Di ba sabi ni Bongo, kung dati no panahon ni Tatay Digong, malayang nakakapaglakad yung mga kabataan sa kalsada. Bakit ngayon pa rin naman ah. Hanggang ngayon pa rin naman ah. Di ba? Ewan ko dito, kasi sa kanila mga kababayan, no, pag may nakita lang silang isang crime rate, o pag may nakita silang isang krimen, para sa kanila, yung katumbas nun, 1,000,000. Actually, hindi ganoon, no? Hindi porket na may nakita ka or may nabalitaan kang isang nawawalang bata, ibig sabihin nun, nawala na lahat ng bata sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, ito matagal na to 2000, ito April pa to, no? O crime rate lower under President Marcos compared to Duterte. Actually, meron silang pinakitang datos dito eh. Saan na ba yun? Ito Interior and Local Secretary Benjamin Abalo said the peace and order situation in the country was improved with the much lower index crime volume from 196,000 from pre-pandemic period. So, di ba? From 2016 to 2018 to 71,000.
O di ba from July to April 2024. So meron data po yung PNP natin na talaga bumaba po yung crime rate. So wala, sinungaling po tong mga to, no? Tumaas ang crime rate, mas maraming ang namatay nung panahon ni Digonggong, di ba? Yung 30,000 nga na namatay eh. Ayun nga, crime rate din yun eh, di ba? So yun ko lang, so ang point lang ng content na to, no, wala talagang utak to mga DDS po na to, no. Baliktad po talaga utak ng mga yan. Di ba? So yun lang, di ba?